nanonood at nakikinig sa akin sa ngayon. So maraming salamat po sa support na binibigay niyo po sa akin at sa channel na ito. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga kayong panig ng mundo na naroon ngayon. So gayon din sa mga katulad ko lang dito lang din sa Pilipinas, thank you po talaga sa support na binibigay niyo po sa akin. So salamat sa pag-like, pag-comment, pag-share, at sa higit sa lahat sa panonood ng mga videos na ina-upload ko po dito. So maraming salamat po talaga. At kung meron man pong nanonood sa akin ng taga-ibang dimensyon, okay, parallel world, ibang mundo, so I hope na nasa mabuti rin po kayong kalagayan. Kaya thank you po sa panonood kung meron man. Okay, so ang napili ko pong kwento na ibahagi sa inyo sa gabing ito ay isang kwento po na bigay po sa atin ni Liam. So kung naalala po ninyo, siya po yung half Encanto or half fairy na sumulat po dito sa atin or nagbahagi ng kanyang kwento tungkol sa pagmamahala ng kanyang mga magulang o kayong magkaibang mundo. Okay, so ito naman po yung mga kwento po ni Liam na siya po talaga yung mismong naka-experience. So, okay, disclaimer lang, nung pinadala niya kasi to, hindi pa siya pinagbabawalan ng tita niya na isang diwata nga na mag-share nga ng mga kwento dito sa atin tungkol sa mga buhay nila na bilang diwata, ganyan. So, may part po dun sa kwento na nagsabi po na mag-share po siya ng mga kwento niya tungkol sa fairy world. Pero, ayun nga, things changed dahil nga sa medyo pinagbawalan siya ng kanyang tita na si Sofia. Okay, pero wag po kayo mag-alala kasi po meron naman po tayong isa pa pong half na Encanto na mag-share po ng kwento. So, ayun po, thank you po talaga sa iyo sa pag-share ng kwento mo. Pero wag po kayo mag-alala kasi po meron pong isa pang half Encanto, kaibigan po siya ni Liam. So siya po, hindi po wala naman po nagbabawal sa kanya na magbahagi po ng kanyang mga karanasan or kwento ng kanyang buhay. So siya po si Diego. Okay, so according kay Diego, pwede po siya magkwento. At yun nga, magbabahagi rin siya ng mga kwento niya. Actually, nakapagbigay na siya sa akin. Babasahin ko po siya sa mga susunod po na araw. Okay, yung kwento po ni Diego. But for the meantime, pakinggan po muna natin yung binigay po sa atin na kwento nito ni Liam bago po siya sa atin nagpaalam kasi nga pinagbawalan nga siya na mag-share na kwento niya. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Maraming salamat po at nagustuhan ninyo ang kwento ko na ibinahagi ko noon nakaraang Valentine's Day. Ang kwento pinamagatang Magkaibang Mundo. Hayaan po ninyo at one of these days, magbabahagi rin po ako ng aking mga karanasan sa mundo ng mga diwata. Actually, may naihanda na po ako mga sets of stories na gusto kong ibahagi sa inyo. Naisulat ko na po ito nitong mga nakaraang araw habang nagbabakasyon. Pansamantala, ito na po muna ang pakinggan ninyo. At kapag may free time ako, asahan ninyo magsusulat din ako ng mga karanasan ko sa mundo ng mga diwata. Hello Clark! Isa ako sa mga bagong subscribers mo na masayang nakikinig sa mga stories na ina-upload mo araw-araw. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Liam. Nais kong maibahagi sa iyo ang ilan sa aking mga memorable paranormal experiences na hopefully ay makakapagpangilabot sa inyong lahat. Story 1. Ang Janitor. Bata pa lang ako, bukas na ang aking third eye. Sanay na ako makakita ng mga kaluluwa o multo, gaya ng mga white lady o kaya naman ay mga batang multo na gustong makipaglaro sa akin. Ang unang kwentong ibabahagi ko ngayon ay nangyari noong ako'y nasa grade 5 pa lamang. Nag-aaral ako noon sa isang public elementary school dito sa aming lugar. Madalas kami maglaro ng aking mga kaibigan sa loob ng school tuwing uwian. Habulan, patintero at tumbang preso ang madalas naming laruin bago kami magsiuwi. Isang hapon, habang abala kami sa paglalaro ng patintero, bigla na lang may dalawang batang babae na nanggaling sa likuran ng school
ang nagtatakbo at sumisigaw. Ah! Ah! Si Mang Berto! Nandiyan na si Mang Berto! Lahat ng mga batang nakarinig ay agad na nagsitakbuhan, pati yung mga kalaro ko. Siyempre, dinampot ko kaagad yung bag ko at kumaripos ako ng takbo. Magpapaiwan ba naman ako? Pagkalabas namin ng gate, hingal na hingal kami. Totoo kayo nakita nila si Mang Berto? Tanong ni June na kaibigan ko. Ewan ko. Sagot ko naman. Bakit kayo tumakbo? Sabi naman ni June. Siyempre, tumakbo sila eh. Hala ka naman paiwan tayo. Kung makita tayo ni Mang Berto. Sagot ko ulit. Nagkatawanan na lang kami ni June habang naglalakad pa uwi. Teka muna, sino nga ba si Mang Berto? Si Mang Berto ay dating janitor ng school namin. Matanda na ito. Nasa 60 plus na siguro ang kanyang edad. Isang taon na ring patay si Mang Berto. Isang hapon, nakita raw ni Mang Berto ang 3 batang estudyante na naghahabulan doon sa taniman ng mga halaman sa likod ng school. Sinita ni Mang Berto ang 3 bata dahil imbis na magdilig ay naghahabulan pa ang mga ito kaya natatapakan ang mga ilang pananim. Habang pinapagalitan ni Mang Berto ang 3 bata, bigla na lang itong inatake sa puso at natumba sa taniman ng mga halaman. Isinugod pa raw si Mang Berto sa ospital, ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Matapos ilibing si Mang Berto, pinabindisyonan din ng school at lalo na yung likurang taniman kung saan ito namatay. Ngunit makalipas ang 1 buwan, katapos ilibing si Mang Berto, nagsimula na itong magparamdam. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga pananim na gulay ang isang batang lalaki, bigla niyang napansin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng isang puno. Nakatalikod ang matanda sa kanya kaya hindi niya makilala kung sino ba ito. Hindi niya alam kung paano napunta ang matandang lalaki doon, ni hindi niya maalala na dumaan ito sa kanyang harapan. Habang nakatitig siya sa likod ng matanda, bigla na lang pumihit paikot ang ulo nito. Nakatirik ang mga mata nito habang nakangiti na nakakatakot. Nagulantang ang batang lalaki. Kilala niya ang matandang ito. Walang iba kung hindi si Mang Berto. Agad na napatakbo ang bata, pabalik sa classroom, upang magsumbong sa kanyang guro. Walang tigil sa pag-iyak ang bata habang sinasalaysay ang kanyang nakita. Nagulat at kinalabutan naman ang ilan sa mga kaklase niya na nakarinig na kanyang kwento. Sinamahan ng guro ang kanyang estudyante pabalik sa likuran ng school upang tingnan kung totoo nga ang nakita ng bata. Ngunit wala silang naabutan na matandang lalaki doon. Nasundan pa ito ng isang kwento tungkol sa isang batang babae na bigla na lang daw nagsisigaw at nagiiyak sa kalagitnaan ng klase dahil nakita daw nito si Mang Berto na nakasilip sa bintana ng kanilang classroom. Yung 3 bata na sinita ni Mang Berto bago siya inatake sa puso ay hindi rin nakaligtas mula sa kanyang pagpaparamdam. Nasa loob daw ng CR ang 3 bata nang bigla na lang sumarado ang pinto. Mula sa malaking salamin na nakadikit sa pader, bigla raw nagpakita ang multo ni Mang Berto. Galit na galit daw ito at mapupula ang mga mata. Ang mga 3 bata nagsisigaw at nagiiyak sa sobrang takot. Pinipilit nilang buksan ang pintuan upang makalabas, ngunit ayaw bumukas nito. Panay ang sigaw nila ng, "Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami!" Kusa raw pumihit ang mga gripo at tumagas ang malakas na tubig. Yung mga pintuan naman ng mga cubicle ay kusang nagbubukas-sara. Dahil dito, lalong nasindak ang 3 bata. Ilang sandali pa, bumukas na rin naman yung pintuan ng CR. Isang guro pala ang nakarinig
sa malalakas nilang sigaw at pinuntahan sila. Marami pang ibang mga estudyante ang nakaranas ng pagpaparamdam ng multo ni Mang Berto at kahit ako, hindi nakaligtas dito. Isang hapon, matapos kami maglaro ng patintero, "June, teka lang ha, mag-CR lang ako sandali," sabi ko sa kaibigan ko. "O sige, bilisan mo ha, uwi na tayo," sagot niya. Pumunta na nga ako sa CR at pagkatapos kong jumingel, lumabas na kaagad ako. Habang naglalakad ako pabalik kay June, bigla na lang ako nakarinig ng pag-sweet. Psst! 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 Sabi nito. Napalingon ako sa bintana ng isang nakasaradong classroom at laking gulat ko sa aking nakita. Mula sa loob nito, walang iba ay nakatayo si Mang Berto. Nakaharap ito sa akin, nakatirik ang mga mata habang nakalabas ang mahabang dila. Napasigaw ako, sabay takbo ng mabilis. Ah! Ah! June! Si Mang Berto nakita ko! Sigaw ko nang matanaw ko si June. Nakita ko na patayo si June at nalaki ang kanyang mga mata. "Bilisan mo! Ayun na si Mang Berto!" Sigaw ni June sa akin. Napalingon naman ako sa likod ko at nakita ko nga si Mang Berto na hinahabol ako. "Takbo, June! Takbo!" Sigaw ko. Kumaripas naman ang takbo si June hanggang sa nakasulubong namin ang dalawang teacher na palabas ng school. "Oh, bakit kayo tumatakbo? At bakit kayo umiiyak?" Tanong ng dalawang guro. Si Mang Berto po! Hinahabol po kami!" Nagkakadaotal-otal na sabi namin ni June. Pagligo namin sa aming likuran, wala naman si Mang Berto. Muli pa nagpakita si Mang Berto sa ilang pang mga estudyante hanggang sa nagpatawag na ulit ng pare ang principal upang bindisyonan ang buong school, pati yung taniman sa bandang likuran kung saan namatay si Mang Berto. Sa labas ng bawat classroom, nagtudos din sila ng mga kandila noong araw na yon. Hindi na kami ulit nakarinig ng kwento tungkol sa pagmumulto ng matandang janitor hanggang sa makapagtapos na kami ng grade 6. Siguro, tuluyan ang nanahimik ang multo ni Mang Berto, pero who knows? Story 2. Ang masamang multo. When I entered high school, lumipat ako sa isang pribadong paaralan. Maganda naman ang school na pinasukan ko. Marami ring estudyante, pero hindi gaanong siksikan or overloaded gaya sa mga public schools. First year pa lang ako, narinig ko ng mga kwento tungkol sa kaluluwa ng isang babaeng nagmumulto. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Clarice. Si Clarice daw ay isang 4th year student noong panahon niya. Ilang buwan na lang at magtatapos na sana siya, ngunit nagkaroon siya ng isang malaking problema. Nalaman niyang nabuntis siya ng kanyang boyfriend. Sa kasamang palad, walang balak ang boyfriend niya na panagutan ang kanyang dinadala. Sumabay pa ang mabababang grades ni Clarice na maaaring maging dahilan upang hindi siya makagraduate. Yung tipong ang tangi makakasalba lang sa iyo ay perfect mo lahat ng exams, quizzes, and assignments mo at makakuha ka ng 95 sa lahat ng subjects mo. Natatakot si Clarice na ipagtapat sa mga magulang niya ang kalunod-sunod niyang sitwasyon. Nagkapatong-patong na mga estudyanteng problema niya. Halos unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Litong-lito na siya. Hanggang sa isang hapon ay nakaisip siya ng paraan upang matakasan ang lahat ng kanyang problema. Matapos ng kanyang huling klase, hindi muna siya umuwi ng bahay. Tumambay muna siya
sa loob ng campus hanggang sa unti-unti na nagsiuwian ang mga estudyante. Tinanong siya ng ilan sa kanyang mga kaklase kung bakit hindi pa siya umuwi. Ngunit ang sabi niya, nagpapalipas lang muna siya ng oras. Hanggang sa nagpunta siya sa CR ng mga babae sa kanilang building. Nakita niya ang isang container na naglalaman ng mga chemical na panlinis ng banyo na nakatabi sa ilalim ng lababo. Kinuha niya ito at pumasok sa loob ng isang cubicle. Sinarado niya ang pintuan ng cubicle at umupo sa nakatakip na cover ng toilet. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Clarice ang isang matalim na cutter at ginamit ito upang laslasin ang kaliwa at kanan niyang pulso. Pero hindi pa siya nakontento dito. Binuksan niya ang container na naglalaman ng kemikal na panlinis ng banyo at ininom ito. Kinabukasan, natagpuan ng walang buhay na katawan ni Clarice habang nakaupo sa toilet at bumubula ang bibig sa loob na nakasaradong cubicle. 10 taon na ang nakalipas mula nung mangyari ang kalunos-lunos na insidenteng yun. Mula nga noon ay hindi na naglubay si Clarice sa pagpaparamdam. Una ay sa CR lang kung saan siya nagpakamatay at nung lumaon ay sa buong campus na. Ayon sa mga babaeng estudyante na nakaranas ng pagpaparamdam ni Clarice sa loob ng CR, narinig daw nila itong umiiyak sa loob ng cubicle. Minsan naman daw ay bigla na lang kumukurap-kurap ang ilaw sa loob ng CR. Yung mga minalas naman ay mas nakakakilabot ang naranasan. Ayon sa kwento ng isang babae, matapos siyang maghilamos sa tapat ng lababo, ay humarap siya sa salamin at doon niya nakita ang multo ni Clarice na animoy nakatayo sa kanyang likuran. Pulang-pula ang mga nanlilisik nitong mga mata at nakangiti na parang isang demonyo. Hinimatay ang estudyante sa sobrang pagkagulat. Hindi naman inaasahan ng isa pang estudyanteng babae ang kanyang masasaksihan nung buksan niya ang pintuan ng isang cubicle. Tumambad sa kanya ang multo ni Clarice na nakaupo sa toilet habang tirik ang mga mapupulang mata. Nangingisay-ngisay ang katawan at bumubula ang bibig. Napasigaw at napaiyak na lamang siya habang tumatakbo pabalik sa kanilang classroom at buong araw itong tulala. Meron din mga lalaking estudyante ang nakaranas sa pagmumulto ni Clarice. Siyempre, hindi nga lang sa loob ng CR. Madalas itong nangyayari sa mga lalaking inaabutan ng pagkagat ng dilim doon sa eskwelahan. Maaaring may ginagawa silang kung anong activity na naging dahilan kung bakit late na sila nakauwi. Ayon sa kanila, nagpapakita daw si Clarice sa hallways, dun sa hagdan at sa mga classrooms. 2 beses na raw pinabindisyonan ng CR kung saan nagpakamatay si Clarice, ngunit tila talaga ayaw pa ring lumayas ng kaluluwang ito. Buwan ng Pebrero, nasa second year high school na ako noong magkaroon kami ng isang overnight activity sa school. Matapos manood ng mga performance sa stage at makinig ng mga spiritual lessons sa mga speakers, kanya-kanya na kaming pumunta sa mga tents na itinayo sa school grounds o kaya naman ay sa classrooms para sa isang overnight camping sa loob mismo ng school. Ako naman, sa loob na lang ng classroom matutulog, nagdala na lang ako ng unan at kumot. Mga 11:30 PM na siguro noon, nakasandal lang ako sa pader habang nababalot ng kumot at nakikinig ng music mula sa suot kong earphones. Yung ibang mga kaklase ko naman nakahiga sa sahig at natutulog na. Napatingin ako sa bukas na bintana. May nakita akong babaeng dumaan sa hallway na nasa tapat ng aming classroom. Pero tila hindi ito naglalakad. Bagkus, ito ay lumulutang. Tumapat ang babae sa nakabukas na pinto ng classroom namin
At tama nga ang aking hinala. Nakalutang ito sa hangin. Nasa isang dangkal na siguro ang pagitan ng kanyang mga paa mula sa sahig. Napakagulo ng kanyang buhok. Mapupula ang mga nanilisik na mata at bumubula ang bibig. Nababalot siya ng isang napakaitim na aura. Ito na nga si Clarice. Bahagya akong ipinikit ang aking mga mata upang hindi niya mapansin na nagmamasid ako. Biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng classroom. Napakalamig. Biglang bumigat ang aking pakiramdam. Para bang hindi ako makakilos. Lumapit si Clarice sa pader ng classroom at nagulat ako nang bigla siyang gumapang doon pati sa kisame. Tila pinagmamasan niya kaming lahat at pagkatapos nilalapitan ng mga ilan sa amin. Ang mga kaklase kong tulog na tulog ay walang kamalay-malay sa pagdating ng hindi inaasahang bisita sa kalagitnaan ng gabi. Gumapang si Clarice hanggang sa pader na sinasandalan ko. Naramdaman kong inilapit niya sa akin ang kanyang mukha. Nakapikit na ako pero naamoy ko ang kanyang hininga na amoy kemikal. Naramdaman ko ang kanyang malamig na kamay nung hipuin niya ang aking pisngi. Lalo akong kinalabutan nung bigla siyang bumulong sa aking tenga ng, "Bakit pumikit ka? Ayaw mo ba akong makita?" At tumawa pa ito ng mahina. Gumapang siya papunta sa may blackboard at pagkatapos dumiretso palabas ng pinto. Ilang sandali pa, nakita kong bumangon sila Jonathan, Charm at Zoe. Napatayo rin ako at nagkatinginan kaming apat. Walang lumabas na salita sa aming mga bibig, pero alam kong isa lang ang laman ng aming mga isipan. Nagtabi-tabi kami sa isang sulok at pinag-usapan ang aming nasaksihan. Mula ng gabing yun, ay naging malapit na kaming apat sa isa't isa. Buwan ng Oktubre, nasa third year high school na kami. Bago sumapit ang undas, naisipan ng school na magsagawa ng isang Halloween party. Siyempre, dapat naka-costume ang lahat. Kahit anong klaseng costume pwede, nakakatakot man o hindi. Kung gusto mo, pwede ka rin maging creative at ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong costume. Dalawa ang venue para sa gaganapin na party. Ang gymnasium para sa mga first and second year students at ang covered court para sa mga third and fourth year students. Parehong may stage ang dalawang venue para sa mga presentations. Sa gabi ng party, napaka-spooky ng mga decorations sa mga venues. Napaka-creepy ng atmosphere at talagang pinag-usayan ng student council ang kanilang trabaho. Dahil third year na kami, doon kami sa covered court. Sama-sama kaming apat sa isang table. Nakakaaliw ang mga presentation sa stage. May sumasayaw at meron ding kumakanta. Kami namang apat, enjoy lang sa pagkain at panonood. Ilang sandali pa, inayo ko si Zoe doon sa bench na malapit sa matandang puno ng mangga. Hindi naman kalayuan sa venue. Nililigawan ko na kasi si Zoe noong mga panahong yun. Papalapit pa lang kami sa matandang puno, natatanaw ko na ang isang malaking nilalang na nakaupo sa mga sanga nito. Isang kapre. Tumukot ako na isang maliit na tsokolate mula sa aking bulsa at ibinaba ko ito sa paanan ng puno. "Kaibigan, tatambay lang muna kami dito ha, dito sa may upuan," sabi ko dun sa kapre. "Hoy, sino kausap mo?" tanong ni Zoe. "Yung kapre na nakatira dito sa punong to," sagot ko naman. Matagal ko na nakikita yung kapre na yon dito sa taas ng puno. Mabait naman siya at harmless. Bago pa raw itayo ang paaralan na ito, nandito na siya. Ang matandang puno ng mangga ang kanyang tinitirahan ay magandang pagmasdan tuwing pinaliligiran ng mga alitaptap. Habang nakaupo kami ni Zoe sa bench
ay pinagmamasdan ng mga estudyante nagsasayawan sa dance floor. Laging gulat ko nang aking napansin. Si Clarice! Lumulutang ito at nakikihalubilo sa mga kumpulan ng mga estudyanteng sumasayaw. Kinagalit na galit ang mukha nito at nilisik ang mga pulang mata. Tila wala naman nakakapansin sa kanya. Nilapitan niya ang isang lalaking estudyante at ibinukan niya ang kanyang bibig. Para bang hihigup niya ang enerhiya ng lalaki? Bigla na lang nahilo at nabuwal yung estudyante. Nagkagulo ang lahat ng mga nasa dance floor sa nangyari at agad na inalayan ang lalaking natumba. Si Clarice naman ay biglang naglaho at biglang sumulpot sa isang panig ng dance floor, kung saan may isang estudyanteng babae naman na kanyang biniktima. Nahilo rin yung babae at natumba. Ay! Ano bang nangyayari doon? Gulat na tanong ni Zoe. Si Clarice! Nandun siya! Sagot ko naman at agad ko siyang hinila pabalik sa table namin nila Jonathan at Charm. Nakakaloka si Clarice! Naghahansik ng lagim! Sambit ni Jonathan. Hayun siya! Tinuro ni Charm ang multo ni Clarice na lumulutang papunta sa likod ng isang building. Halika, sundan natin. Baka papunta naman siya sa gymnasium. Sabi ko naman. Agad namin sinundan yung multo at naabutan namin itong tinatahak ang isang hallway. Hoy Clarice! Tumigil ka! Sigaw ni Jonathan. Napatigil naman ng multo at agad na humarap sa amin. Galit na galit ang itsura nito. Manahimik ka na Clarice! Linsanin mo na ang school na to! Sabi ni Charm. Yes! Move on, girl! Sabi naman ni Jonathan. Ha. Wala kayong pakialam. Hindi niyo ako mapipigilan. Sagot ng malademonyong multo na nasa harapan namin. Unti-unting lumutang papalapit sa amin si Clarice habang tumatawa ng nakakakilabot. Kinuha ni Charm mula sa kanyang slim bag ang isang maliit na botelya. Pinuksan ito at winisikan si Clarice. Uy be, ano yan? Tanong ni Jonathan. Holy water! Lagi na ako may dala nito mula nung makita natin si Clarice sa classroom. The Lord is my shepherd. I fear no evil. Lumayas ka, Clarice! Lumayas ka! Sigaw ni Charm habang winimisikan ng tubig si Clarice. Tila napapaso naman ng multo habang nagtatalsikan ng tubig sa kanyang balat. Pilit niyang sinasangga ng kanyang mga braso ang bawat pagtalsik ng tubig. Walang hiya ka! Itigil mo yan! Sigaw ng multo. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Parang tinutulak kami palayo kay Clarice. Kumakalat ang maitim niyang aura at patay sindi ang mga ilaw sa hallway na yun. Charm! Ituloy mo lang! Sabi ko. Clarice! Tumigil ka na! Manahimik ka na! Sabi ni Charm habang patuloy ang pagwisik ng holy water sa galit na multo. Binuksan ko ang aking maliit na belt bag. Naglagay ako dito ng asin. Inaasahan ko na may ganitong pagkakataon, lalo na tuwing gabi gumagala sa school si Clarice. Mawala ka na! Mawala ka na! Lumayas kang demonyo ka! Sigaw ko dito, habang sinasabuyan ko ng asin ang nahawak ko. Si Jonathan at Zoe naman ay nagtatago lang sa likuran namin. Umuusok na si Clarice, parang unti-unting natutusta habang humihiyaw. Mga walang hiya kayo! Ah! At ang huling sigaw ni Clarice, bago siya tuluyang maglaho na parang isang maitim na usok. Tumigil na rin ang malakas na hangin at ang pagkurap ng mga ilaw sa hallway. Pumalik kaming apat sa venue. Kinala na pala sa clinic ang dalawang estudyanteng nahilo at natumba. Tuloy pa rin ang party. Matapos ang kasiyahan,
Nagsiuwian na yung mga estudyante. Kaming apat naman ay nagstay muna sandali sa classroom dahil ayaw namin makipagsiksikan palabas ng gate. Bago kami bumaba, nagpunta muna sa CR sila Charm at Zoe. Habang kami naman ni Jonathan, naghintay na lang sa kanila sa may labas ng pinto. Paglabas ng dalawang babae, nagtanong si Jonathan, "Oh, nagparamdam ba si Clarice sa loob ng CR?" "Hindi na," sagot ni Zoe. "Sana nga nawala na siya ng tuluyan," sabi ni Jonathan. Matapos ng gabing yun, wala na kaming narinig pa na kwento tungkol kay Clarice hanggang sa makagraduate na kami ng high school. Niregaluhan naman ako ng aking Lola Feli ng isang necklace na ang pendant ay isang kulay dilaw na bato. Citrine daw ang tawag sa batong iyon. Nagbibigay daw ito ng panangga laban sa mga negatibong enerhiya at masasamang elemento na gustong lumapit sa akin. Wakas. Okay, so yun yung kwento minahagi sa atin ni Liam. So, kung Liam, kung nakikinig ka ngayon, maraming salamat sa mga kwento mo. Ito, binabasa ko na sila isa-isa. So, let's start nga with dun sa kwentong binahagi mo tungkol dun sa mga experiences mo sa iyong school. Okay, so school ghost. So, thank you Liam for sharing these stories. So, simulan na natin na i-discuss yung mga kwento bawat isa. So, tungkol dun sa janitor na nagmumulto. Okay, so, I think nabahagi ko na rin sa inyo na meron na rin ganitong kwento dun sa pinagtrabahuhan ko dati. Pero dito hindi naman janitor, kung hindi isa siyang IT before. Okay, so siguro ganun ko siya ka-dedicated sa work, ganun ko siya ka-passionate. Pero dito kasi sa multong ito medyo kakaiba. Okay, so hindi ko alam kung talagang ito pa ba yung kaluluwa noong janitor na yon, or baka naman may gumagaya na lang kasi parang hindi siya masang mabuting kaluluwa. Okay, feeling ko parang ginagaya na lang yung likeness nung janitor na namatay, pero hindi na talaga siya yun kasi nananakot. Okay, anong purpose naman niya para manakot? Hindi naman siguro siya naghihiganti kasi hindi naman siguro kasalanan ng mga bata doon na kaya siya inatake sa puso. Pero maring totoo ba, o siguro may likelihood na baka nga gusto niyang gumanti kasi nga namatay siya kaagad dahil sa konsumisyon dun sa mga batang pinaglilingkuran niya. I guess we'll never know. Okay, so kawawa naman yung mga bata kung ganun, kung patuloy na nanggugulay itong si ano mga bang pangalan ng multong yun, hindi baka makalimutan ko. Okay, si Mang Berto. Okay, so yun, si Mang Berto. Okay, so masasabi ko lang doon, siguro kailangan lang talaga ng dasal. And then dito pumapasok yung sinasabi ko na dapat hanggang buhay pa pinapakita natin yung appreciation natin sa isang tao, kasi katulad niyan, maaaring namatay siguro siya na may mga bitterness siya sa nararamdaman, feeling niya siguro hindi siya appreciated, kaya ganun na lang yung pagbungulto niya dun sa lugar. Okay, so as much as possible, dapat talaga pinapahalagahan natin yung mga tao na nakapaligid sa atin, whether it's the janitor or security guard or tindera siguro sa kung saan na binibilhan mo palagi. So, at pakitaan natin sila ng maganda. So, greet them. Okay, so siguro pag-smile ka lang or what, or kung may extra ka dyan, bigyan mo sila ng mga token, like mga hindi mo kailangan mamahalin, siguro isang t-shirt or kung ano man, kung lalo na kung Pasko or alam mong birthday nila. Dapat natin talaga ipakita sa mga taong nakapaligid sa atin na mahalaga sila sa atin, kasi kapag wala sila dyan, mararamdaman mo talaga mayroong pagkukulang, mayroong bagay na nawawala, at saka hindi magiging ganun kakomportable yung buhay mo kasi yung mga bagay na tinitake mo for granted, hindi mo alam na kapag nawala yung taong gumagawa nun, sobrang mapapaano ka, magsisisi ka, at yun nga, hindi mo yung gugustuhin. So, hanggat maaari, ang gawin natin ay pakita natin sa kanila na mahalaga sila sa buhay natin. Okay? I'm sure they will be happy and appreciative, at lalo sila gaganahan na pagbutihin yung kanilang trabaho kapag ganun. Okay? Doon naman sa second na kwento ni Liam, yung tungkol sa vengeful ghost ni Clarice. Okay? So, ewan ko naman dito kay Clarice, so, siguro sobrang bitter niya talaga kasi nga nabuntis siya, tapos basta nagkapatong-patong yung problema niya.
na bumagsak siya sa school, kaya parang feeling niya hopeless na siya at kailangan niya na lang talaga magpakamatay. So, ang masasabi ko lang doon guys, never do that. Kung may problema po kayo, wag po kayong matakot na magsabi sa inyong mga magulang o kaya sa isang kaibigan. Kasi nandyan sila for a reason at para yun tulungan sila, sumuporta sa atin, magbigay ng pagmamahal. Nandun na ako, I'm sure magagalit yung magulang niya kasi sino ba naman yung magulang na matutuwa na nabuntis yung kanilang dalagang anak na walang sumusuportang ama. At the same time, bumagsak pa siya sa mga subjects niya. So, parang medyo complicated talaga, magulong-magulong buhay niya. Pero makakalampas din naman siya doon. So, hanggat may buhay, may pag-asa. So, siguro, ang dapat nangyari ginawa ni Clarice ay nagpakatatag siya. Sana imbis na nagpakamatay siya, ay nagdasal siya, inamin na lang niya sa mga magulang niya, or naghininga niya sinabi niya sa mga kaibigan niya yung problema niya, baka nabigyan siya ng magandang advice. Ayun tuloy, naging vengeful spirit siya na nanggugulo ng mga taong nag-aaral dun sa school. Okay, so mabuti na lang itong sila Liam at saka yung mga kaibigan niya, may mga experience pala sila or at least alam nila yung gagawin para ma-dispel yung spirit na yun na mas naging masama. Okay, so ayun, yun ang masasabi ko tungkol doon. Mabuti na lang at siguro para dyan magbigay din tayo ng mga sincere na prayers sa mga kaluluwang hindi matahimik para at least diba siguro kailangan lang nila ng dasal para mapunta na sila dun sa kabilang mundo. Okay, and then to await their judgment. Okay. So, ayun lang masasabi ko tungkol doon. Again, salamat Liam sa pag-share. At salamat din pala sa bago kong nakakausap ngayon na isang half fairy na si Diego. Thank you talaga. I really enjoy talking to you. At sabi ko natututunan tungkol sa fairy world. Very enlightening talaga. Okay. So, ngayon naman, babatiin ko lahat ng mga nag-comment po dun sa pinaka-latest na video na aking in-upload. Yung second part ng kwento ni Zack, yung ang pagtulong sa aswang. Okay? So, let's go ahead and greet the people. So, gusto ko magpasalamat at magsabi ng God bless kay Bong Amar. At sabi ni Bong, ang hirap hanapin ng sangkap. Yung siling itim, nakakita na ako noon. Totoo po yung sili na yan. Nakakatuwa talaga yung pagiging magkaibigan nila, no? Ang tatag, nakakabilib yung lolo ni Zack. Hindi ka makakapagdalawang salita, hinga ng tulong. Pati si Drake at Zack, ganun din po. Yun nga lang po, thanks so much sa story mo, Clark. Pero sana magbalik ka po, Kuya Clark. Hindi ako nawala, si Kuya Zack po yun. Okay, wait ka po namin always. And God bless, okay, sa iyong lahat at mamimiss ka namin. Sir Zack, ingat ka lagi. For Kuya Clark, tama na po yung maging natural na totoo ko dyan. Kaya ka namin minahal, huwag ka mag-alala, lalo kaming susuporta sa'yo. Diyan pa rin po kami, the best ka po sa amin. God bless. Maraming talaga sa'yo, maraming talaga sa'yo. Maraming salamat talaga sa'yo, Bong. Pinalakas mo talaga yung loob ko. So, natutuwa ako tuwing nag-chat ka sa akin. Sana huwag ka magsawang mag-message sa akin from time to time. Okay, so, thank you. And God bless. At kay Richelle Luces, sabi ni Richelle, okay lang Zack, naiintindihan namin. Unahin mo muna mga dapat mong gawin. Take care always at mamimiss namin ng mga stories mo. Maghihintay lang kami sa iyong pagbabalik. Dito lang ako nakakita na sa Hong Kong ng itim na manok pero nakatay na. Parang halong itim at purple po yung karne at malansa po. Hindi talaga ako kumain. Oh my God, sabi ko na kapag native siguro na manok talaga, nakakain na rin naman ako ng native na manok and then it's gamey. It tastes gamey. Parang kakaiba. Parang may something na malansa na hindi ko maintindihan. Sad to say, hindi ko siya gusto. Okay, so kung ganun yung itim na manok siguro, oh my God. Baka mas lalong hindi ko makain. Baka madulduwal ako. But you'll never know. Siguro kapag may ganun siya, may chance akong kumain, kakainin ko na rin. At hello din kay Lawas Jomark. Buti po hindi mawawala si Kuya Zack, pahinga ka po muna. Mag-aantay lang po kami sa inyo. Sana si Kuya Brandon din kahit hindi na puro tungkol sa aswang para hindi naman sa against sa rules ninyo. Sana din hindi magkasakit si Kuya Clark para for more video. Yes, sana nga. Pinagdadasal ko rin sana hindi ako magkasakit at tuluyan na gumaling ako sa aking ubo. Okay, yung sa diabetes at sa hypertension, wala na talagang lunas yon.
So, kailangan lang talaga ng maintenance at saka mag-ingat syempre. Ayun. So, thank you, John Mark. At kay Nalin Villar, thank you, Clark, sa palaging pag-una sa pagbati mo sa mga OFW. At thank you din sa iyo, Sir Clark, sa mga stories mo na i-share sa I think si Zach na yung pinapasalamatan niya. At makapag-share ka pa ulit ng mga stories mo kapag okay na ang lahat sa iyo. God bless sa inyo ni Clark. Ang ganda ng story mo po. Okay, yes. Maganda talaga yung mga kwento ni Zach. So, walang duda doon. So, thank you, Nalin. John Kenneth Gatman, hello. Kay I. Putek. Melody Dingding. Florowell Varias. Si Jesus Christ. Miss X Hunter, hello. Kay Ella Chorba na nagsasabing, actually Clark, dahil YouTuber din ako, naisip ko talagang gumawa ng review sa mga ganitong channel. Pero before ako gumawa ng review sa mga kahit ano, I see to it na kailangan na experience ko ang mga nire-review ko. At honestly, kaya isa ka sa gusto ko, kasi para ako nakikinig sa isang kaibigan at nakikipagkwentuhan sa akin. Ilalagay ko na lang ang link kapag ginagawa ko na yung video. Sana sa mga ka-tubaners ko at kada Dalton Spooks ko, mas lalo nating suportahan ang mga ganitong channel. Lalo na alam natin na may puso ang paggawa niya ng video. Hindi naman talaga madaling gumawa ng video. Salamat, Clark, sa ginagawa mo for us. Maraming salamat, Ella. So, ayun, yes, tama siya. Medyo mahirap po talaga gumawa ng video. Akala nyo lang siguro, yung tipong magbabasa ka lang talaga, ganun lang kasimple. Pero no, it takes more than that. So, syempre, kahit sabihin na napakatatas mo magsalita, mabubulol at mabubulol ka pa rin. And then, nakakapagod din magsalita kung tutuusin. Okay, so, ayun. Okay, so, thank you, Ella, naiintindihan mo yung struggles ko. Pero, sabi ko nga, guys, I love what I do. I love what I'm doing. So, definitely, dahil nga mahal ko to, hindi ko siya pababayaan at gagawin ko pa rin po siya hanggat kaya ko. So, ayun po. Okay. So, hello, Ella Chorvat. Sana po maging successful din po ang channel mo. So, thank you. Okay. So, hello. Sabi pa, may pahabol pa si Ella Chorva. Okay, according to her, na-try ko na rin yung mabulungan yung food. Buti na lang may albularyo na magaling na nahanap yung pinsan ko. Totoo, susuka ka ng puro itim. Nakala mo reglang itim ang sinuka mo noon. Oh my God, Diri. Kaya lalo akong nag-iingat noon. Kaway-kaway sa mga ka-tubaners ko at siya kakadas dyan. Okay, so ako yung tipo ng tao na kapag nakakita ng taong sumuka, nasusuka rin ako. So, please, kung magkita-kita man tayo, huwag kayong susuka sa harap ko. Siyempre, ayaw nyo sumuka, pero kapag nasumuka kayo, iasahan nyo, susuka rin ako. Hindi ko talaga, medyo mahinang ang sikmura ko sa ganun. Okay. So, hello, thank you again, Ella Chorba, at kay Ordinary Boy Edison, hello. At kay Carl the Miner, Montes, okay, thank you, sabi niya, keep up the good work and take care always, more power to you always, thanks for the mention, definitely, hello Montes. Elizabeth Noguchi, okay, I agree with you, you don't have to change your voice. You are doing just fine. First time ko makinig sa salitang itim, siling itim at luya. Ayun nga, there's so much I'm not aware of. Yes, ngayon ko lang din nalaman na may mga ganun palang klaseng ano. So parang kataka puro itim. Itim na luya, itim na sili, itim na manok. Kailangan talaga lahat itim. Kaya siguro sinuka niya is itim din kasi puro ganun yung ingredients. Anyway, so hello din kay Arlene ng Taiwan, kay Jennifer Carlos, Rain Zero Puma, Jerome Tulud. Okay, so according to Jerome, hi Sir Clark, I'm your silent listener. Thanks to you, Sir Clark. Sir Clark, right? Sir Sack, you gave me more stories about your past and your lolo. I hope you're always be in good health. Thanks for your good stories at papupulutan ng aral. So, okay, happy ako at may napulot kang aral sa mga kwento ni Sack. Sana po, kahit po medyo nag-delay low po muna si Sack, patuloy pa rin kayong bumisita dito sa channel. Okay. So, hello din kay Dan Del Rosario, kay Maria Cristina Manimbao. Hello, God bless din po sa iyo. Kay Mark Jacobs. Okay, according kay Mark, thank you Sack sa pag-share ng story. Take care and God bless. Okay, God bless din po, Mr. Mark.
kay Cheryl May Cabaron, kay Miss X Hunter ulit, Melissa Diras, hello, at kay Arish Malik. According kay Arish, mamimiss ka namin, Sir Sak. Sa ulitin po ulit. Madam Clark, thanks po sa pag-upload. Okay lang po pag nagnanarrate ka kasi para bang nakikinig ako sa kwento ng lolo o lola ko. Talaga makatotohanan. Every morning naghihintay ako sa pag-upload ninyo, pampatanggal ng stress at homesick. Nakikinig ako while drinking my mug of coffee. By the way, Madam Clark, ninyo rin po magpahinga. Tama po, mas importante ang health ninyo. Always take care and God bless to you and your family. Maraming salamat, Arish. Yes, okay, so yun nga. So, pipili ko pa rin mag-upload, pero kung hindi ko talaga kaya, ayun, magpapaalam na lang siguro ako sa group chat or ipapost ko siguro dun sa community tab natin sa YouTube para aware kayo na magpapahinga ako sandali. Okay, dahil na siguro sobrang pagod, sobrang puyat, ganyan, at kailangan matulog. Okay, so thank you talaga sa understanding, Arish Malik. At kay Arlene Pipito, hello. At kay Max Pien. Okay, so according kay Max, hi Clark, I'm your silent listener. Ask ko lang po sana kay Sak kasi yung pamangkin ko nakakita ng mga hindi natin nakikita. Yung pamangkin ko nasa 5 years old na siya. Nag-umpisa siya makakita nung nasa 2 years old pa lang siya. Way back in 2016. Okay? Nung umuwi ako galing Saudi, biglang nag-brown out sa amin, tapos tumambay kami sa harap ng tindahan namin. Bigla na lang umiyak yung pamangkin ko. At sabi niya, Mama, may mumu. Andyan na siya, ang pangit niya. At tatawa ako na natatakot. Okay, ask ko lang sana kisa kung may paraan ba na para pwede niyang mapigilan na hindi makita yung mga dapat hindi makita. Kasi nakakakita siya kapag may dinaramdam siya, gaya ng mga batang tumatakbo, babae, sabi niya marami daw sila. Sana mapansin ang comment and God bless sa channel mo, Clark. So yes, Max, okay, so si Sak kasi hindi siya nagtuturo kung paano ma-close yan. So ang lagi niya sinasabi is, maghanap ka talaga ng isang manggagamot, okay, or isang babaylan, or basta yung talagang trusted na talagang totoo, yung genuine talaga, na pwedeng makatulong sa iyo. So, ang nakikita ko dyan na dapat mong gawin, kailangan mong ipasara yung third eye ng bata. Okay, so, siguro sa akong narinig mo to, kung napapanood mo to, baka pwede mo akong i-message kung paano isara yung third eye. Pero tatanungin ko rin si Moy kung paano yung isara. Baka meron siyang may turo. Pero, ang sabi ko ni Sisa, kailangan ng talaga magpunta ka sa isang magaling na manggagamot. Sila yung gagawa nito para sa iyo, yung i-close yung third eye, okay, ng iyong pamangkin. Okay, so thank you sa comment mo, Max Pien. Kay Sarah Tony, ganda, parang katulad sa nangyari sa kakilala ko. Mananambal kasi sila. Totoo yan, maraming sangkap na need and then orasyonon pa. Actually, dating ng kalamitang narinig ko na dasal nila. Good story na naman, napanood ko. Sana magkwento ko ulit, Sak, at sana bumalik ka kaagad. More power to this channel. God bless. Thank you talaga, Sarah Tony, for your kind message. At kay Alea Jane Antonio, ang sabi niya, wow, nice story po, Sak. Yes, true po, ang luyang itim at manggagamot lang ang pwedeng makakita at makahanap niyan. At pag nakakita ka niyan, dinadasalan niyan bago mo mahawakan para sure na makukuha mo. Minsan kasi pag nakita mo yan, at bigla mo na lang itong pupulutin, mawawala din ito kaagad. Dahil mabisa daw ito sa panggagamot. Ganun pala. Okay. So, nalala ko tuloy yung first time ko lang malaman, yung langka na nasa ilalim ng lupa. Okay. So, nalala ko tuloy bigla. Okay, well anyway, thank you for sharing your thoughts, Alea Jean Antonio. At sabi naman ni Savannah Marsan, hello po, good evening, Ma'am Shi Clark. Ang galing naman dahil walang pagtutuls na sumang-ayon ng ang lolo nila Kuya Sak na tumulong kila Mang Berto at kila Kuya Sak naman, nakakabilib ang tapang at lakas nila. Ang hirap nga hanapin ang mga spell na yon. Lahat itim pa ang kailangan. Napakamaloko rin ng lolo nila Kuya Sak. Biruin mo, gumawa pa sila ng patibong dun sa mga chismosang aswang. God bless po, Ma'am Shi. Yes, okay. Mahirap talaga. So I suppose dahil nga sobrang nilang kapotent, sobrang
epektibo talaga, kaya medyo mahirap silang kunin. Okay? Kasi nga, kapag rare, usually ganun naman ang connotation, di ba, pag rare, yun dun siya mabisa, yun yung kakaiba, yun yung may something. Gaya na lang yung parang, at tawag nito, yung niyog na mayroon kakaibang mata, either isa lang yung mata or maraming mata, ganyan. Yung hindi pangkaraniwan. So, yun. Okay. So, again, thank you sa pag-comment, Savannah, ano ba yung nangyari? Okay. And then, kay Brian Doniego, hello. Okay, sabi pala ni Maria Cristina Manimbao, okay, may pahabol siya. Mamshi Clark, meron talagang black na chicken from tuka, beak to their bones and organs. I am Simani chicken from Indonesia. Thank you, Google search. Ginagamit din ng mga Chinese sa mga soup and as medicine. Siguro. Nakakita na ako, of course, ng itim na manok, pero hindi naman siguro pati tuka, itim. Bisko, ano yun? Parang pusikit ng kremlan na manok. Okay? Parang itim na itim. Parang nakakatakot ang itsura. Anyway, siguro, okay naman siya. Okay. But thank you, Maria Cristina Menimbao. Okay, so hello din kay Brian Doniego, kay Marifeca Berto. At sabi niya, magandang buhay po, madam. Thank you sa pagbati sa mga OFW na tulad ko. Thanks, Sak, sa stories mo. Nice story. God bless and more power sa channel mo, madam. Always take care. Hello po sa kuya ko na nakikinig din, si Armando Adaw, at sa pamangkin ko na si Liam Lamata Adaw. Thanks, madam, sa matyaga mong pagbati sa amin. Yes, hello sa inyo, sir, Sir Armando at kay Liam. I hope na okay po kayo. Hello din syempre sa iyo, Marife. So, sana okay ka palagi. Okay, and then, let's see. Hello kay Shalina Andrake. Kay hanggang ngayon ba nakikipaglaban pa rin kayo sa mga aswang? Hanggang ngayon ba active pa rin sila? At nangangain pa rin ba sila ng tao hanggang ngayon? Minsan kasi may nakikita akong balita, pero hindi aswang, vampira ata. Kasi ang kagat sa leeg, pero sabi ng mga pulis, ahas daw. Ahas na kamagat sa leeg? Grabe naman, ano yung yumuko ka? Kasi yung ahas, di ba, nasa lupa, tapos, kung ayos po, sa katayo ka naman, unless talagang gumagapang ka, tapos bigla kang kinagat ng ahas, ano ba yun? Well, ang weird. Okay, so paano nila naisip na ahas yung kumagat? Sa leg pa man din, okay, of all places. But anyway, so ayun, well, according kay Isaac yata is oo, meron pa rin ng mga aswang. Okay, so sana, siguro kapag bumalik na si Zach, baka makapagkwento siya tungkol sa mga experiences niya sa pakikipaglaban sa mga aswang pa. Okay. Then hello kay Rufa Muhammad, or Muhammad rather. Okay. At kay God of War, kay Ben Hur Ludlum, hello. Kay Lolo Batman, okay, sa wakas, Lolo, nakapag-comment ka ulit. According kay Lolo, kalma lang po guys, mula sa salitang lay low, ibig sabihin pahinga lang, at may sikasuhin lang na yung mas importante si Master Zack. Bagay na abangan natin, di ba? Hindi natin need malungkot. Master Zack and Master Brandon, mag-iingat po kayo lagi. At lagi nyo iisipin na may Death family na nananabik sa inyo. At kay Clark, kulang ang pasasalamat kapalit ng sakripisyo mo para sa channel na ito. Wala siyang dapat palitan o kung ano man. Minahal natin si Clark at ang channel na ito dahil sa simplicity. Huwag mo pabayaan ang sarili at katawan mo. May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit tayo sumusubaybay. Meron para matuto, may curious sa paranormal, may panlaban sa homesick. Ako personally kaya ako nandito dahil pamilya ang turing ko sa DAS, kay Clark sa mga admin at sa DAS GC. Yan ang pamilya ko. Nandito lang kami, Clark, na mga admins mo, nakasuporta at umaalalay sa'yo. Lolo Batman, ano ba? Ayoko ng mga ganyan, naiiyak ako kasi Diyos ko, ayoko ng ganyan. Ang arte ko. Parang ayoko ng ganito. Basta okay, so maraming salamat Lolo Batman. Salamat po. Alam ko naman po nandyan po kayo palagi. So siguro isa po kayo sa talagang mga naging ka-close ko talaga dito sa channel. Okay, kayo nila Jengski, nila Tameme, nila si Moy, at saka si RV. Alam kong hindi nyo po pababayaan yung channel. Na tutulong po kayo palagi. So, maraming salamat po talaga. Ayun, okay.
Diba? Okay, so thank you po. Thank you po, Lolo Batman. Okay. Kay Lucito Ramos, hello. At sabi ni Lucito Ramos, thank you po, Boss Clark, sa shout out. Siguro nga, yung mga samahan sa Dark World. Dark World na mababait. Ay, sorry, ano ba yan? Siguro nga yung mga samahan sa Dark World na mababait ay may mga komunikasyon din sa bawat grupo para matrace din ang bawat isa sa mga gumagawa ng masama at ng mga babait. Okay. Okay, so thank you for your comment, Luisito Ramos. Okay, and then kay I Love Dean, the continuation, thank you, Zach and Clark for sharing. Okay. Okay, si Savannah Marson ulit. Okay, sabi niya, si Manang Asun po gusto pang ireto nga po niya kay Kuya Zach. May kaartihan din pala si Kuya Zach. Okay lang po, unahin po muna kung ano man yung dapat mong asikasuhin, Kuya. Salamat po sa lahat ng stories na i-share mo. Okay, so thank you, Savannah ulit. Maria Victoria Mercado Gonzalez, sabi niya, okay, so hi Clark, we do agree with you. Okay na okay sa amin yung mga ginagawa mo, especially ang natural na boses mo. Sa kwento na lang dapat kumuha ng takot. And to Zach, thanks po ulit sa iyo. Enjoy your vacation. We hope for your early return. And Clark, okay lang po. Just take your time. No need na need mo rin magpahinga. And we truly understand. Take care always, guys. And God, and more power sa inyong lahat. God bless. Okay. Salamat po, Miss Maria Victoria Mercado Gonzalez. Okay. Okay. So, Ryan Domingo, hello. Kay Luisito Ramos ulit. Evelyn Pahinago, Gail Villarreal, at si Salvacion Delgado. Sabi niya, good morning Sir Clark, kagigising ko lang. Nanood ako kaagad ng video mo. OFW po ako dito sa Ras Al Khaimah, UAE. Okay. So, Sir Clark, totoo po maitim ang laman ng manok na maitim ang kulay. Nakakain na po ako ng itim na manok. Ingat Sir Clark and Zach, God bless all. Okay, so sige. Siguro sana one of these days, makatikim din ako ng itim na manok. Okay, para malaman ko kung masarap pa talaga siya. Baka naman, ginajudge ko lang siya. Okay, dahil nga ayoko ng native na manok. Baka mas masarap siya sa native. Okay, or sa ibang native rather. Okay, so hello din kay Nuria Sally 98. Okay. So, hi Ate Clark, need mo po, sorry? Hi Ate Clark, no need mo baguhin ang voice mo, okay? Dahil mas maganda pakinggan, kaya mas lalo ako napamahal sa channel mo. Lalo na akong nag-iisa ka kung ako mapakinggan ko lang mo. Okay, basta pag napapakinggan mo ako, nawawala ang lungkot mo. So, maraming salamat po. So, from the bottom of my heart, talagang thank you po talaga sa inyo. Okay, so, Nuria Sally 98, kay Emerose Pateris, kay Mariel Estuesta, Albina Nawal, hello. Kay Aisha Indong. Okay, hello. Kay Arlene ng Taiwan. Ano to? Sir Clark, dito po sa Taiwan maraming manok na itim. Paborito ko ang mga Taiwanese. Kasi masustansya daw at mahal yung presyo. Kaysa sa puting manok. Nakatikim na ako, pareho lang naman ang lasa at yung itim at puti. Talaga ba? Okay, parang naman pala yung lasa eh. Pero sabi nila mas masustansya daw ang itim na manok. Siguro parang superstitious belief lang yun, okay? Kasi ewan ko. Hindi natin masabi pero ewan ko. Siguro. Pero salamat sa sabi mo, Arlene ng Taiwan. At kay Geraldine Rinalda, sabi niya, thank you Clark sa new upload. Good luck sa iyo, Zach, sa gagawin mo. Andito lang kami ng mga fans mo mag-aantay sa pagbabalik mo. Char. Musta, good luck. Meron talagang Kuya Itim Clark. Ano yun? Baka itim na manok din or itim na luya. Okay, so yes. Okay. Thank you Geraldine sa yung comment. At kay Gail Villarreal, kay Nika May Abelgos, Mitch San, Julie Jerky, Jennifer Abogadie, at kay Fetty Waps, Noraina Salcedo, at sabi ni Rads Tampugaw, ganda talaga makinig dito habang nasa work. Maraming salamat sa mga sinishare ni Zach. We are waiting sa pagbabalik mo.
At salamat din ma'am sa pagbati at pagbasa sa comment namin. We always support your channel ma'am. Okay lang na hindi ka makapag-upload lagi ng video. Ang importante ang health mo. Salamat ulit. Take care. We love you ma'am. Mahal ko rin po kayo lahat. So salamat Rads. Ayun, pero okay, ulitin ko na naman. I'll do my best to upload everyday. Kung hindi ko kaya din, saka lang ako magpapahinga. Pero yung tipong kinabukasan babawi ako dapat. Okay. So ayun, so salamat ulit Rads. Kay Miyang Obayid Al-Nuaimi, hello. Kay Norje Madali, almost 2 months na po ako nakikinig or nanonood sa programa mo, Sir Clark. Simula po nang mapanood ko mga videos mo, nawawalang homesickness ko. More power po sa iyo at sa programa mo, Sir Clark. So, thank you po. Sobrang tumataba ang puso ko kapag nakakalinig po o nakakabasa ako ng mga ganyan. Thank you. Kay Christopher Rances, kay Love Me Love, Vanessa Gray Cuchea, hello. Okay. At kay Martin Aidon, Bay Ali Entol, Joshua Paras, Kim M. Salazar. Okay, sabi ni Kim, totoo lahat ng sangkap na yan dahil nakakita na rin ako ng ganyan. Mahirap po talaga hanapin yan lalo kung ordinaryong tao lang yung maghahanap. Okay. So yes, kaya pala kailangan babaylandan talaga. So may kaibang kapangyarihan dapat yung makakuha nun. Okay, so salamat Kim. And then kay Grace Garces, kay Jem Dents, hello. Dang Season, Arian Mercado, Christopher Sande, okay. Kay Celine Altesan nagsasabing pang 16th ako Ma'am Clark. Hindi na bumababa ang rank ko sa comment. Love, Ma'am Clark. Nasad naman ako sa sinabi ni Sak na hindi muna siya makakapagbahagi ng kwento. Pero kahit ganun, Ma'am Clark, tuloy pa rin ako magsasub sa'yo at makikinig pa rin ako sa lahat ng mga kwento mo. Ingat po lagi and God bless po sa ating lahat. So, God bless po talaga sa ating lahat. At maraming salamat po at hindi niyo po ako iiwan. Okay. So, maraming salamat talaga. Kay Elaine Minguez de Guzman. Okay, hello. Arlene Bebs Chongson, Lenny Matsudo, Emily Sitzman, kay Honey Girl, Diane De La Peña, Jobet Inato, Iana Nicole, Alpha Omega, Irene Alquisalas, okay, kay Melissa GD, okay, then kay Miraflor Arsenio, hello, okay, good morning Clark, sabi ni Miraflor, Sender Sak at sa iba pang mga sender, good morning listeners. Salamat sa pag-upload, Clark, at salamat sa pag-send ng story, sender, Sak, most of all. Salamat sa palaging pag-greet mo sa aming mga OFW. Ingat din ikaw lagi at God bless us all. God bless po talaga sa ating lahat. Okay, so ingat din po kayo. Remember, alam ko nangungulila kayo sa inyong mga magulang. So, kung nakakatulong po ako sa inyo para po maibsan yung inyong pangungulila, then that makes me feel really, really happy. And then, rewarded po sa lahat po ng ginagawa ko po para sa channel na ito. So, patuloy lang po tayo talaga manood. So, maraming salamat po sa inyo. Okay. So, hello din kay Nathaniel Jane Rue. Okay, kay Rayken Calunson. Okay, sana hindi masyado matagal Sak. We will miss you. Thanks sa mga shinare mo na experiences. Okay, thank you Rayken. Kay Raymond Glover, Tris, J. Reds Bonita, hello. Kay Jopay Nicole Bano, okay, Irene Alcasalas ulit. Kay Marlene Lagne, kay God of War, John Bermudez, Chai Ichage, okay, Stephanie Hermoso, si Shella Lou Ochea, okay. James Veluan, Maria Miranda, hello. Okay, kay Danilo Junior Domingo, okay. Evelyn Dinado, Christine 28, Jonalyn Felias, at kay Julius Cesar Bilyan, at kay Kyle Gaming 123 Hanisel Navero. Okay, hello sa inyong lahat. So maraming salamat po sa pag-comment po dun sa video. Sana wag po kayo magsawa at patuloy lang din po kayo mag-comment, mag-like, mag-share. At inganyoin po sana natin yung mga kaibigan, kakilala, karelasyon. Hindi na mag-subscribe po dito sa channel ko. Mahilig po sila sa mga paranormal na kwento.
Pakinggan naman po, babatiin ko po ng very quick lang po yung pong mga nakita ko po nag-message po sa akin directly dun sa Facebook, okay, sa Facebook Messenger. So, gusto ko po sana magsabi ng hi and hello and God bless kila Otek Reyes, kay John Hector Kuner, si Fernlu Tagle, G. Rinalda, si Joanna Kobayashi, Ivan Kurt Kabatbat, Crisanto Solis, kay Vane Grecochea, Aya Salvador, okay, kay Sakura Osorio, Kuri Shidaski, Bong Amar, at saka si Joyna Lamparas, okay, and then kay Maki Villaro, Nolram Namisalo, Ace Montero, Neb Quiero, at si Helgi Quintero. Okay, so, and Jake Capoy. Hello sa inyo. And then, hello din kay Maria Georgievic at kay Aunt Beth Pulido. So, I hope you're all doing well. Okay, so maraming salamat po sa pag-message po sa akin directly sa Facebook. I really appreciate it. At, okay, babatiin ko lang din po yung pong mga nag-message po sa akin sa Facebook page naman. Okay. So, in just in case you're not aware, meron po tayong Facebook page, sinisinok ako. Dolls and Spooks, okay, no space in ano ba yan? No space in between, okay, so paki-search na lang po sa Facebook, pwede rin po ako yung i-message po doon. Oh my God, sinisinok ako, narinig ba sinisinok ako? Hello kay Lee Joven, kay Faye Dancel, Jaira Cabello, kay Dan Albor, kay Ray Mercado, Jordan Aguinaldo, Asriel Padua, Mine Simeni, Generica Dan Del Rosario, at kay Jung Laney at Manny Pisano. Okay, and Jen Del Carmen. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-message po sa akin. Sana po wag po kayong magsawa kasi po ako po, masaya po ako tuwing nag-reach out po kayo sa akin. So, pasensya na kung minsan nadi-delay yung response ko sa inyo kung hindi ko ako nare-replyan kaagad. Dahil syempre kasi po nag-work pa rin po ako, meron pa po akong talagang main job, okay? So, ayun po. So, yun po yung reason kung bakit po hindi ako nakaka-reply kaagad kasi nga, nagkatrabaho po ako ng mga time na yun. Syempre, kailangan mag-concentrate din sa trabaho, baka mahuli ako. Okay, so yun lang po muna sa ngayon. So, maraming salamat po sa pakikinig. Okay, tinagalog ko. Thank you for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.